So ayan po mga kalingap, papagpalang umaga, kasama ko si Kat mga kalingap. Mga kalingap, kinabahan din ako sa nangyari kasi nga first time na mangyari yun sa bahay. Ito di pumasok sa mga sa kwarto. Oo. Baka pag nag-log duman sa kwarto ko, baka nakuha na cellphone ko. O kasi May nagturog duman sa sala. Baka mapamata sila kaya nga, buti na lang may natulog doon sa sala, ano? At nalangan na yung pumasok doon, ano? Paano pala kung kayo na lang doon? Wala kayong kasama. Naubos yung cellphone nyo. Pambihira na yan. Ano yung... Dalawa lang pati kami naman. O, dalawa lang kinuha mo. Sila ate Queenie mo, doon sa kabilang kwarto man. Paano kaya yan, Kat? Ano yung naramdaman mo, Kat, nung ginising kita na sinabi ko sa'yo na nakawan tayo? Hindi ka naniniwala? Wala ko nagpa-prank ka. Wala ko nagpa-prank ka nung una. Tigising mo ako. Pero natigiling ko si cellphone ni Mamang Dua. Tapos yung mga bag. Ayun na. Tapos nagbe-video ka eh. Oo. Noong una, di pa ako nagmamalay. Binaliwala ko lang. Akala ko talaga pusa lang yun pumasok. Pero doon na ako kasi may bakas ng paa doon sa pader. O sabi ko na nakawan tayo, hindi na ako tumitigil sa salita. Sabi ko pambira talaga, nakaw to, ninakawan tayo. Maya. Tigiling mo si bag ni Mama? Hindi ko tiningnan. Wala akong tiningnan sa mga gamit. Si mama mo ang nakahalata na, uy, wala yung bag ko. Wala yung cellphone ko. Yun na, sabi ko, yun na, confirm na nakawan tayo. Tapos inanap niya na kung saan saang sulok. Wala talaga. Ay, sabi ko, wala na. Talagang nanakawan tayo kasi kaduda-duda talaga. Di nga nagkamali yung isip ko na nanakawan tayo. Sa bag mo, tiglaw mo sa ano mo. Buti na lang yung bag ko, isinepti ko doon sa ilalim ng upuan. At yung cellphone ko, buti naka-charge, buti hindi nakita. Grabe, buti na lang. Wala sana akong gagamitin phone ngayon. Wala sana akong gamitin cellphone sa pagbablog ko. Ay, tiglagay mo sa ilalim ng upuan. Buti na lang nilagay ko doon. Ano yung pakiramdam mo, Kat, nung nalaman mong nalooban tayo ng magnanakaw, Kat? Takot. Paano kaya kung wala ako doon, wala si Muna Eduardo, wala tayong mga tao doon, ano? Kayong dalawa lang ni mama mo, paano na? Kaya lagi ko ba nga sinasabi sa inyo, laging mag-close ng mga pinto, sarado yung mga gate. Grabe mga kalingap. Nung nalaman mong yun, nanakawan na tayo, di ba, lumabas ka na. Anong pakiramdam mo? Kinabahan ka? Kinabahan. Grabe. Doon ang cellphone kay Mama. Kay Juan, di pa. Buti lang cellphone yung kinuha. Paano kung lahat tayo sinaksak doon? Hindi tayo nagmamalay. Buti na lang, di ba, walang ginawang masama. Yun nga yung pinagpapasalamat natin at Tapos, yung turugon pati ka mo. tulog man pati ako. Hindi ako nag-aalam. Pambira na yan. Di pa ako nag-aalam mga kalingap na Dito na daw na pinaglalakaw. di man ako nag-aalam kasi alam naman ang CR natin, di ba? Balik-balik sila Joms, Queenie, minsan nagsi-CR. May kapatid pa ako na dumating. Nagtrani. Oo. Hindi na nakaramdaman niya may nagtungtong sa akin. Hindi naramdaman, tulog yata si mama mo. Si mama mo kasi minsan hindi man yun nag-aalam eh. Hindi mo nag-aalam yun na akala niya, baka sila Queenie lang, di ba? Kasi yung tulugan niya, nasa dinadaanan nyo. May ilaw yung CR kanina? Oo, may ilaw yung CR. Kasi yun lang binuksan ng CR, kaya medyo madilim doon sa... Nakabukas yung kahog doon or nakasara? Nakabukas yun na, nakabukas na. Oo. Kapag tigbukan ko, marireset ako nag-ilaw. Kaya nga, tulog. Di na mahalata kasi tulog na. Pambihira na yan, ay. Kung nagluwas lang sila ate ka to, natawag niya dabagay. Nalaman niya na narinig niya na may kumakalabog. Mga alas 2:30 na po yun. Tapos may narinig si ating nagkakarampal sa CR. Pambihira na. Di mo daw siya nagluwas, akala niya dapat busa lang. Kaya susunod talagang mag-ingat kayo at pag wala ako dyan,
Yung mga pintuan, dapat isigurado yung nakalock. Tsaka huwag kayong magbubukas ng pinto pag hindi ka kilala. Pinagawan ko na ng gate, yung pinto yung gate para kandaduhan pag gabi. Tsaka yung likod na yun, palalagyan natin ng grills yun para safety. Kasi ngayon, dati hindi ako naniniwala. Dati akala ko kwento-kwento lang sa mga kapitbahay. Nanakawan na niya yung kapitbahay. Pero ngayong nangyari sa atin, nako, parang kinabahan talaga ako. Yung arong patitigan mo, ilaugan. 2 bayang pinasukan. Kasi ang iniisip ko doon, paano na palang kung sinaksak tayo, ano? Yun ang isa sa mga iniisip ko doon. Di ba may ganun yung mga nangyayari? Ang ibang magnanakaw pati ganyan. Kaya doon kwarta mo dapat may ikon yun, may pinto talaga yun. Tapos paggabi ilalak mo yun eh. Pag nasa loob ka na ng kwarto. Tapos pag may nagkakatok, pag tatanong ka muna kung sino, di ba? Huwag ka basta-basta magbubukas. Lalo't yung bintana nasa harapan mo, doon sa side. Kailangan mong kalilimutang isara talaga yun. Naku Kat, mag-ingat ka kasi delikado. Mga kabataan ngayon, nalululong sa pinagbabawal na gamot. Tapos, nalululong sa scatter. Anumang bisyo, nalululong sila. Paano yun? Sa likod dumaan, so nakita niyang bukas may ilaw. Ay, may ilaw kayo si Alga na may yata. May ilaw kasi siya, kaya alam niyang tulog yung mga tao. Siguro nag-ano siya, naglalako-lako gano'n sa likod. Ano siya makalako, madiklom doon. Ito yun talaga. Walang madiklom-diklom sa magnanakaw, kahit yun nga ang gusto nila, yung madiklom eh. Pambihira na yan, magnakaw na yan. Mga kalingap, grabe po ang nangyari. Grabe po ang nangyari sa amin kagabi. Alas 3 ng madaling araw. Pinasok po yung bahay namin mga kalingap at ang nakuha 2 cellphone at 2 bag. Buto na lang po mga kalingap yung mga ID ay iniwan. Kasi kung hindi iniwan, malaking gastusin pa yun. Siyempre maabala, kukuha ka na naman panibago. Kaya grabe mga kalingap. Sabi yung nangyari, nakakaroon ng phobia. Mahirap yung magkaroon ng ganitong pangyayari kasi hindi nawawalan sa isip. Lalo tayo laging wala. Tayo maalis. Ha? Trauma na. Ikaw, Kat, ano yung natutunan mo sa nangyari, Kat? Always na magsasarang pintuan sa bintana. Oo. Magkuhang ka, magsarado ka palagi. Bago ka matulog, siguro rin mga kasarado na yung nakalak na yung mga bintana mo. Dala ka pa naman. Ang mga magnanakaw, nakadroga yan. Kaya lagi kang Tapos yung cellphone, ng bag, lagay sa tabi ko. ang cellphone, ilagay mo sa... Nasa tabihan lang, nasa pamahihan lang ko, pati sa cellphone. Oo. Paano pala kung pumasok yan sa kwarto mo, wala na yung cellphone mo. Buto na lang, hanggang doon lang sa CR, ano? Yung bag lang ni mama ang kinuha. Hindi na pumasok sa mga kwarto-kwarto. Pambihira na yan. Kasi kung pumasok sa mga kwarto-kwarto, wala na yung cellphone mo, kuha na. Lahat. Siguro, Hindi naman pala yun. nataranta din yung magnanakaw, hindi na pumasok sa mga kwarto-kwarto. Cellphone mo pati, andun lang sa gilid. Kitang-kita. Siguro ako, mga teenager pa lang siya. Malamang. Grabe. Nakakalingap. Yan. Ano na dapat mong gawin pag bago ka matulog, Kat? Mga dapat mong gawin? I-check yung nakalak na lahat. Oo. Pinto. I-check mo na lahat kasi nangyayari na sa atin. Huwag kang magkampante, huwag kang pakakampante. Kasi yun nangyari ngayon, isa na yun sa lagi mong iisipin. Lagi mong tatandaan yung nangyari kagabi. Grabe.
Nakakatakot mga kalingap pag mga ganyan. Okay lang po mga kalingap kung gising ka ng mga pangyayari, makapanglaban ka. Pero pag tulog ka, hindi ka makakapanglaban. Paano habang nagnanakaw sila, bigla ka nang inundayan ng saksak? Wala na. Tuluyan ka nang matutulog. Tuluyan ka nang digigising. Oh. Ano, ito yung... Kung nagising ko tayo. Kung nagising ako, malamang nakipagsuntukan ako doon or may nangyaring masama at sino sa atin kasi magkakagulo yun. Magkakagulo yun kung nagising ako kasi siyempre ahambahan ko sila o maaaring sila yung aksidente ko, maaaring ako yung aksidente nila o maaaring kayo. Maraming mangyayari kaya mabait pa rin si Lord at di tayo inano ng magnanakaw at di rin ako nagising. Kasi once na natsimpuan ko at nagising, siyempre di rin ako papayag na gano'n na lang mangyari. Makikipanggulo ako doon, siyempre may mga nakuhang gamit. Sabi mga kalingap. Salamat po mga kalingap sa inyong lahat. Sana po mga kalingap, lagi po tayo magpapray. Lahat po tayo laging tumawag sa Kanya at laging magsara po ng mga bintana at pintuan lahat sa gabi. Dati ako, kampante ako pero nangyari na po yung hindi ko inasang pangyayari. Na nakawan ka. O sa nangyari po ngayon, grabe po. Ibang klase yan mga tao, walang sinasanto. Nakatulong ka man at hindi, ganun din ang ugali nila. Talagang po, so lumaban naman kayo ng patas, huwag yung ganun. Kung mapapanood man ang mga vlog na ito, dahil dala-dala mo ang cellphone, ang dalawang cellphone na kuha mo, malamang mapapanood mo to. Lumaban kayo ng patas, huwag kayong magnakaw, ang sasama nyo. Di ba kayo nakakaya? Di ba kayo nahiya? Ang ipinapakain nyo sa pamilya nyo, ninakawan sa mga anak mo, kung sakaling may pamilya ka man, di ba? Lalaki yung anak mo. Paano nangyari yun sa pamilya niya? Yan. At saka, lalaki yung anak niya kung ang ipinapakain sa anak niya ay galing sa nakaw. Paglaki ng anak niya, magnanakaw din yun. Kasi galing yung ipinakain mo sa anak ko, galing sa pagnanakaw. Kung ang ipinapakain mo sa anak mo ay galing sa kabutihan, magiging mabuti din yung anak mo. Kaya mahirap yung ganun. May karma din yan kung sino man po kayo. Kung sino man kayo, may karma din yan. Darating ang panahon na kayo din ba ang nanakawan. Ipaparamdam sa inyo kung anong ninakaw niyo sa mga tao. Kaya yun, si Lord na po ang bala sa inyo. Di ba, Kat? Ano masasabi mo, Kat? Kat? Si Lord na lang bahala sa inyo. Ha? Ano po, nagpapasalamat ako dahil walang nangyari sa atin, walang nasaktan, gano'n. Di bali na, okay lang yung gamit kasi gamit lang naman, mapapalitan yan. Importante yung buhay ng tao. Walang nawala. Di bali nang makuha yung gamit, di lang po yung buhay. Kasi yung gamit, nabibili yan na pero yung buhay, hindi na po. Hindi na may babalik. Kaya sa susunod, ingat na lang talaga, ingat na lang. Lagi na lang magsarado ng bahay. Grabe ano? Mga kalingap, salamat po sa panonood niyo po mga kalingap. Sa lahat ng mga viewers, mag-ingat po tayo palagi. Lalo't na sa mga lugar kung saan maraming magnanakaw. So salamat po mga kalingap, ingat po kayo palagi. God bless po. Bye-bye po mga kalingap. Salamat po sa panonood. Bye-bye, Kat. Salamat po. God bless. Jesus love you po.